Sandali, mahina, Bishop. Ayan, take two. Ayan na, Father Alan, malakas na ha. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Christmas is just around the corner. Christmas, you feel it in the air. Better write all your letters to Santa. There's shopping and wrapping to do. I bet you'll never believe it when you see what I got you. You're gonna love it. Christmas is just around the corner. Ayan, nasa kanto na lang ng SM at saka Robinsons at saka Ayala Malls. Everywhere. Pero Senator Ping, ayan. Sino nga ba ang mga senador na magpapasko sa Oblo? Wow! 10 days na lang, ha? Pasko na. Ayan. Ombudsman Boying. Ayan. Ano bang sabi ni Boying nung Sabado malo sa executive session? Hindi ko napakinggan, ha? Mahabigan talaga namang yung mga nadawit sa flood control scandal. Mukhang City Jail ang bagsak this week. Wow. What did you get? Sino sila? Pero maganda yan. Tuloy mo lang, Senator Ping. Alam po niyo mahabigan palibhasa hindi kumakain ng pork itong si Senator Ping. Ha? Pwede ka nang magbalik Islam, Senator Ping. Ayan. Kasi 'di ba kuyang Abul Khayer Makabato, ha? Kuyang Fahad, ayan. Abul Nabiltan. Dahil ang sabi po ng Senator Ping Lacson, abay gagawin niyang pork free ang 2026 national budget. Yan ang pinakamaganda diyan. At saka dapat hindi lang this year, Senator Ping, dapat hanggang ilang years ba ang term mo? 3 years, 6 years, ha? Dapat tuloy-tuloy na yan, ha? Yan ang ugat po mahibigan ng skandal. Ayan, corruption. Nagbanta si Senator Ping Lacson, ha? Kung Roy, ha? Ayan na hindi daw pipirmahan ang BICAM report sa 2026 national budget kapag may naisisingit dyan na pork. Pero paano ito, Manong Speaker? Ay, nakababain mo, tapo. Di naman na magaling, ha? Pagka ganito, mapapalitan ang Manong House Speaker Faustino Boji III. Dahil sa report po ng PCIJ, ayan. Malumangahas, ikaw bang may report nito, ha?
Ayan, abay, si Manong Speaker pala. Ayan, Manong Speaker. Ayan, ang may pinakamalaking pagtaas na alokasyon sa DPWH budget. Ha? Ayan, abay, magkano ba yung sinasabi? Ha? Ayan, may kabuang 3.7 billion, ha? Ayan. Abay, nasa 1.5 billion lang ang original na proposed budget ng DPWH para sa 6 district lang to na Isabela, ha? Isang distrito lamang kailian, ha? Ayan. Abay, mula sa 1.1 aba, nadoble pa. Anyamot na po, nakababain. Naging 2.68 billion. Wow! In total, 3.78 billion, ha? Ba naman yan, ha? Dapat po, Manong Speaker Boji, kayo ang, you should be the example. Ayan. Apay kasjay apo. Kaya dapat bantay mo ito, Senator Ping, ha? At yung mga ayaw ng pork. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Abay, nagsimba na ba kayo? Ayan, bukas pa pala. Bukas po, mga kaibigan, ang simula ng simbang gabi. Ayan. Sandali lamang, let Narciso mula sa Malacanang. Anong oras ba dadaan sa IPAS? Ayan. IPAS dyan sa immigration sa airport na iya. Ang Pangulong Marcos mamaya, ha? Ayan. Parang no contact policy ito. Hindi ka na dadaan sa immigration basta isasalpak mo na lang yung passport mo. Ayan, abay titingin ka dun sa camera. Ayan, makalabas ka na ng airport. Pati ba pagpasok? Pagpasok at paglabas? Abay, kasama pala si Ninong Ramon Ang, ha? Kaya lang Secretary Manoy Lopez, ha? You are very unfair. Ayan. Bakit si Don Ramon ang lang ang imbitado dyan? Dapat kasama rin si Kuya Lance Gokong Way, ha? You'll never believe it when you see what project daw ni RSA kasi yan. Ganun ba yun? Anyway, mga birthday pala ni Mista. Ayan. Mista Mayor General Benji Maghalon ng Baguio City. Ayan. Na nangungumusta kay Congressman sino yung si Yap? Ayan, anong first? Eric Yap. Si Eric Yap ba kasama sa magpapasko sa Oblo? Ito yung kanyang kapatid, ano? Ayan, grabe ang mga ito. Anyway, sandali lamang alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Pero ba't ganun? Parang mahina ang intel natin ngayon. Gerdic De Leon, ha? Secretary Ed Anyo. Ayan. Alam pa yung mahirap dito sa mga sa intelligence community natin mahibigan eh. Yung dalawang spy. Ayan. Hindi magkasundo. Ba yan? Sino bang hindi nagipag-usap? Si General Dick De Leon, Secretary De Leon o si Secretary Anyo, ha? Basta yung mga isap. Ba't di malaman kung nasaan itong si Saldico? Ayan, pati Philippine Embassy, ha? Abay, sino ba ang military attaché dun sa ano? Sa Portugal. Naku! Kuya nga Berry Joseph Dator, sakop ba ito ng iyong jurisdiction, ha? Alam ko, Spain ka eh. Ayan. Di ba magkapit-bahay lang ang Spain sa Portugal? Pati si, naku, eto, tahirap sigurong hanapin ito.
Baka nasa teritoryo ni Xi Jinping ito, ha? Si Atong Ang, ayan, hindi rin makita ngayon. Anyway, talagang matindi rin kasi ang ano, ha? Ang Atong Ang, mas matinik yan kesa kay Saldi ko. Pero mas mayaman si Saldi. Anyway, alamin natin ang latest. Ay, paano kaya si Sunshine, ano, ha? It's just around the corner. Alamin muna natin ang latest mula sa Malacanang. Oh, naku, ito nga pala, ha? Ayan. Ito pa, manong Speaker Boji. Ayan. Apo Diputado Sandro, ha? Ayan, yung isinusulong yung anti-political dynasty, ha? Sabi ni Attorney Alex Lacson ba? Alex ba ang pangalan ni Attorney Lacson? Tumakbong senador. Ito daw po ay malaking panluloko sa bayan. Nga naman, ano, ha? Sige, saka na tayo mag-komentar dyan. Kailangan magkaroon muna tayo ng kopya, ha? Ayan. Kasi yung binabanggit po doon yung mga ating doon sa bagong version na anti-political dynasty, pwede raw magka-ano, ha? Pamilya, ayan, 5 or 8 members of the family, ayan, sa 4th degree of consanguinity, ayan ba? Pwede raw tumakbong mayor, ayan, o kaya gobernador, ayan, basta iba-ibang lugar daw. Daming mga palusot, ano, ha? Pero sabi ni Senator Ping, ano ha, dapat daw hindi na pinag-usapan yung bill na yan. Meron ng anti-political dynasty law, ha? Parang IRR na lang yata ang kailangan, ha? Implementing rules ba o ano yung kulang pa dyan? Pero dapat maraming baguhin dyan talaga. Pero ang Malacanang positibong mas madali nang matunton si dating Congressman Saldico ba? Paano matunton? Hindi nga daw malaman kung nasaan. Mukhang sino ba ang ambassador dun sa Portugal? Mukhang mahina ang radar nila doon. RS number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, naniniwala nga ang palasyo na malilimitahan na ang kilos ni dating Congressman Zaldico ngayong kanselado na ang kanyang pasaporte. Kaya naman positibo ang Malacanang na madali nang matutuntun ang kinaroroonan ni Ko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magiging pahirapan na ang paggalaw kay Ko lalo't mayroon na ring request sa Interpol para sa red notice laban sa dating kongresista. Sabi ni Castro, maaaring isailalim sa red notice si Ko dahil sa kinakaharap na kasong kriminal at arrest warrant sa inilabas ng hukuman dito sa bansa. Sa panig ng DFA, wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dating mambabatas na pinaniniwala ang nagtatago sa Portugal o saan man sa Europa. Lakay? Bata wala silang alam buti pa yung mga Pinoy drivers doon. Alam kung nasaan si Saldico. Yung mga OFWs natin doon embahada, di alam. Ayan. Bakit napakihina naman yata, ano, ha? Ayan. Dapat nakikipag-ugnayan din sila sa ano, ha? Sa Intel doon sa Portugal. Ayan. Mahina ang connect. Lakay, abangan natin kung kapag may lumabas o kung maglalabas na ng red notice laban sa kanya. Ayan. Kung magkakaroon na ng development. Mm-hmm. Yan, Saldico pa lang yan. Ano yung sinasabi ng Presidente Marcos na bago magpasko, may ipapasok sa oblo. Ayan, ano na ang latest? Sino-sino sila? Ilang senador, ilang congressman, ilang taga-DPWH, ilang contractors. Ayan pa rin ang inaabangan natin, Lakay, dahil nga ang sabi ay bago magpasko, wala silang Merry Christmas. So ang sabi rin ng ating mga kababayan, mga dilis pa lang yung nakukulong. So mag-aabang tayo kung sino nga ba yung mga big fish. Ayan, sige, abangan natin yan. So nasa airport na ba ang Presidente Bonget?
Wala pang abiso lakay eh. Hindi kami sinabihan kung anong aktibidad na ngayong araw. So, mag-aabang pa tayo. Akala ko pasisinayaan yung yung ang tawag doon sa airport, yung automatic. E-gate ba? Ayan, e-gate. Ayan, e-gate. Oo. Tingnan natin lakay dahil walang advisory ngayon. So, wala ring schedule kung ano ang mga activities ng Pangulo ngayong araw ng Lunes. Wala pala tayo, hindi pa sumasagot ang palasyo kung anong schedule ni Presidente ngayong Lunes. Hindi ba nag-uusap si Yusek Hyper Castro, ha? At saka si Masukat, ayan. PMS. Si Elaine Masukat, si Dragon Lady, ha? Ayan. Balita na aking bubit, isa daw ito sa mga sumipa kay Manong Lucas. Ayan ba yan? Ayan. Anyway, sabi na ating bubit, talagang ang Malacanang talaga ang napakalaking snake pit. Ayan. Dami-dami palang faction ayan diyan sa Malacanang sa administrasyon. Akala ko 3 lang. Sabi natin, anong 3? Hindi lang. Anyway, kaya tuloy mga faction na ganyan away-away, siraan. Ayan. Ang tinatamaan dito ang administrasyon ng Pangulo. Ayan. Mas maganda sana kung trabaho lang silang dapat united we stand, united we fall. Parang fraternity yun. Ayan. Okay nga, Rod. So abangan natin Miss Let. Ayan. At sana nga ay matuntun itong si Saldico. Ito pa, ha? Nadagdag pa. Ayan. Atong Ang. Ayan. Naku, nasaan kay si Atong Ang, ha? Yan ang problema din sa dalawang intelligence heads natin, ha? Hindi nag-uusap. Ayan. Parang may LQ. Anyway, sige nga, Rod. Maraming salamat, Miss Lati. Good morning. Good morning na kayo. Balik sa'yo. Damdamin Bayan. Samantala, simula na pala ang simbang gabi mamaya, ha? Mamayang gabi ba may simbang gabi na, Giselle? Anong tawag dun sa Advance Misa di Gallo? Anong tawag nila doon na doon pobre? Ayan, yung maagang simbang gabi. Ang NCRPO heightened alert na para sa simbang gabi. Mahigit 14,000 na pulis ipapakalat sa mga simbahan. Aba, alamin natin ang report mula kay bakit di ba dapat nationwide ito? RS number 15, Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, nagka-heightened alert na yung National Capital Region Police Office para sa pagsisimulangan ng simbang gabi. Sabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, magdadeploy yung hanay na mahigit 14,000 kapulisan sa Capital Region. Kabilang sa mga simbahan at mga nakapaligid ditong lansangan, mula gabi yan hanggang madaling araw. Sinabi ni Asilo na pinaigting din ng NCRPO yung foot at mobile patrol. Nag-set up sila ng mga assistance desk sa mga mall, gayon din sa mga transport terminal gaya ng LRT at MRT station. Pinalakas din nila yung intelligence monitoring para maiwasan yung katayuan ngayong holiday season, kagaya ng mga pagnanakaw. Pinapayuhan ng NCRPO yung ating mga kababayan maging alerto sa panahong ito, lalo na sa mga siksikan o mga matataong lugar. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Anong sabi ni General Gilor Eliasar? Sino Lakay? Si Gilor Eliasar. Eliasar Lakay? Guillermo Eliasar. Ang dating Lakay ng wala na ba sa PNP? Lakay Aberin na. Ikaw naman binibiro lang kita bigla kang natigilan Si Lakay, si NCRPO Chief Major General Anthony Aberin Lakay, yung namumuno sa hanay ngayon. Ayan, okay, 14,000 ha? Ayan. 14,000 Lakay. Metro Manila lang yan. Siguro babantayan dyan Baclaran, Quiapo, ayan
ano ba malaking simbahan dito sa Metro Manila. Ayan, Manila Correct, Lakay, Cathedral. Oo. Manila Cathedral, tama Lakay. Dito Lakay, nung isang taon sa may Baclaran Church Lakay, marami din yung deployment sa labas nung simbahan doon sa ilang gate nung Baclaran Church para masiguro yung security nung marami nating mga kababayan na dumadalo Lakay sa ganitong mga simbang gabi Lakay. Ayan. Okay nga Ruda, maraming salamat Miss Giselle. Abangan natin yan. At bukas abangan din natin yung dala mo ritong puto bumbong. Ha? Ayan. Huwag mong kakalimutan yan. Ha? Ayan, assignment mo yan. Ha? Kasama sa assignment mo yan. Ha? Magdala ka ng puto bumbong dito sa News Center bukas na umaga. Ha? Yung mainit-init ha. Ayan, yung maraming nyog. Lakay, meron yata yung mga special, merong mga yema. Kapag ganitong ganun ba? holiday season, Lakay, o kagaya nung monitor na Lakay last year, Okay. kapag ganitong palapit ng Pasko, Lakay, alam ko, nagmamahal yan nadadagdagan ng mga Ba? 10 to 20 pesos. Bukas, Lakay, kukumustahin natin yung presyuhan sa labas ng Baclaran Church. Wag Ito mo. si Giselle Rico. Huwag mong kumustahin. Magdala ka rito. Ayan. Magdala ka rito. Unang araw ng simbang gabi, kailangan magdala ka rito ng puto bumbong. Kopya yan, Lakay. Aha. Kopya yan, Lakay. Aha. Ito, si Giselle Rico para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle. Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego Discaya III, ha? Ang gusto raw niya matikman yung puto bumbong sa Malacanang. Ay, General Gilor Eliasar, kumusta ka na, Noble Sir? Ayan. Abay, binabati kanina kong Sec Illustrious Potentate Dong Mendoza. Ayan. Yan na Illustrious Pagi. Ayan. Nelson Yao. Ha? Pats Arbas. Ayan. Missing in action ka na namimiss ka na sa Mabuhay Shriners. Babalikan natin ilang pang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Sino ba ang mga senador na ipapasok sa Oblo bago magpasko? Ha? Pero ang ating word of the day, ayan, bride to be. Wow, o nga, ano? Grabe yung nawawalang bride to be sa Quezon City, ha? Ayan, nagtago ba o meron bang lover ito na kinidnap siya, ha? Ayan, nawala, ano ha? Sakit naman sa groom to be nito, ha? Ayan, ayaw gayahin si Jerry Baha at saka si Mel Arrive. Ayan. Ayan, ibang magmahal ang Mabel Arrive, Ate Malu, ha? Parang ha? Parang gusto nga tuloy magpakasal din eh. Damdamin Bayan. Oras, Ninong Chief Justice Alex Jesmundo, ayan, Justice Japar Di Maampaw, at the great gigolo ng Supreme Court. Ayan, di ko maalam dito kung sino pa talaga ang gigolo sa Supreme Court. Justice Joe Lopez, ha? Si Justice Maidas ba o si Justice Sam Gaerlan? Sino ba ang mga matitikas dyan, ha? Ayan, siyempre alam niya ni PJ Audrey Peralta. Damdamin Bayan. Ay, Apo Justice, kumusta si Apo Dado? Oras 8:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Department of Health. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Diyos marhay na aga sa Indugabos ngayong
10 days na lang. Wow, bilis Merry ng Christmas panahon. na. Lakay, 10 days na lang. Bakit ganun? Tatanda Bakit? na naman tayo next year. Pero Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Sana ay merry pa rin po ang ating Pasko kahit may mga hindi magandang nangyayari sa paligid. Yes. At pasalamat tayo, Sister L. Ayan. Sa mga nakakaalala, ayan, maraming salamat po. Ayan. Yes. At yung mga nakalimot, pwede naman humabol. Sa mga nakakalimot, we would like to remind you na bukas pa rin po ang pintuan ng aming opisina. Sabi ganun. Correction. Ano Ayan, yung lakay? Ayaw ni Rico Jen ng ganyan. Ano? Hindi bukas ang pintuan. Ano? Bukas ang tanggapan. Pero lakay, nakakatuwa yung color natin today. Oo nga, ba't ka magaya-gaya, Alam mo, ha? nagtataka na talaga ako. Feeling ko talaga yung ating radar, yung radar system. Palagay ko. Iisa. Pareho ang vibrator natin. Ay, hindi mali yun, hindi yun. Uy, loko. Ay, vibration ba yan? Makakapagalitan tayo ng TDP. Ang vibration. Ay, ang vibration. Aba yan. Yung vibration. And frequency na natin na lang daw. Parang frequency lang yung DZRH. Ito kasi malo kung anong tinuturo. Kasi yung color natin, hindi siya usually sinusuot, di ba? Oo nga. Tapos biglang matchy-matchy tayo. Alam, feeling ko talaga lakay. Talagang tinadhana maging tandem mo ako sa ere. Palagay ko nga. Ayan. Kaya tuwan to si parang Manding Bahakan. Ayan, At saka si Alex Guo. Ayan. Saka bakit si na naman? Kuyang Aman Tosino. Ha? Ay, Sir Aman. Ayan. Ang sex daw ng suot mo si Sir L. Lalo pagka yung buhok mo ay inilalagay mo sa likod dyan. Bala kayo dyan. Hindi mo tinatakip Hindi sa kasi yan harapan. bagay lakay pagka ganon. Ayun, na Diba frequent. hindi bagay? Ayan, parang frequency natin parang 666 lang yan 666 na lang daw lakay. Ano? Para mas maganda daw pakinggan, 666. Huwag na daw 666 kasi. Ewan ko nga ba, binago-bago na NTC dati nung bagong pasok ko dito sa DZRH 670 ang natin 670. dial natin frequency natin Ngayon 666. Kaya lang po, kaya yung NTC kasi, ina-adjust po yung mga dial pagka may mga bagong istasyon. Ayan, kasi kailangan po may easement, kumbaga sa kumbaga sa bahay, sa lote. Mr. Peter Balyasa, sir, Mr. Narts Ablasa, kumbaga sa bahay mo sa Alabanga, kailangan may easement sa bakod doon sa kapitbahay, mga ganun. Ganun din po ang namin sa radyo. Ayan. Baka kasi daw magreklamo yung yung kapitbahay lakay. Ayan. Ay, Kuyang Justice Sam, ayan, niloloko ka ng mga brethren. Tignan mo itong si Noble Vladimir Amir Putin. Ayan, mas matikas daw si Justice Sam kaysa kay Maydasa. Bakit? Kasi anak yan ni Solomon. Daming bayan. Pero sandali lamang, nasaan na ba ang ating anong word of the day natin? Nasaan yung word of the day natin? Ang ating word of the day lakay para sa ating Pasko Panalo promo. Mamaya po yan, abangan nyo sa mga taga Barangay Malanday, Valenzuela City. Makinig kayong mabuti, lakas ang inyong mga radyo dahil ang ating word of the day ay bride to be. Ayan, bride to be. Kakalungkot naman yan. Pero sana lakay, alam mo. Hindi kaya runaway bride yan? Ayan. Kung ano man lakay, siguro hindi man magiging maganda dun sa lalaki ang impact. Siguro i-wish na lang niya na runaway bride na lang. Kaysa may nangyaring hindi maganda, 'di ba lakay? Pero kahit na runaway pa yan, masakit sa groom yan. Lakay. Pero mas kasi kung may di magandang nangyari kay bride lakay, mas masakit 'yun. Siguro yung groom nag-change kaya ng siguro mind. Yung groom walang regalong brand new car kay bride. Ayan. Grabe naman yung lakay. Sasakyan pala yung gusto. Ayan. Para siguro na parang yung pelikula ni sino ba yun? Yung sinong actress na yung 'di ba Runaway Bride yun? Sino? Yung sinong actress yun maluno yung may big lips. Julia Roberts. Iba pa yung naisip ko kasi si Angelina Jolie naman yung naisip ko yung naka-pouty lips. So, sanang ay
Pero kung titignan mo yung pangyayari, parang tingin ko runaway bride ito, Sister L. Dahil sinasabi mo nga, huling nakita sa gas station, tsaka po bibili daw ng sapatos. Parang ganun lang kaya ang Pagkatapos kwento iniwan yung cellphone sa bahay dahil kasi nagcha-charge. nagcha-charge, oo. Sino bang taong lalabas ng bahay na iiwan ng cellphone sa bahay, di ba? Ang cellphone ngayon parang necessity. Oo, parang kulang ang buhay mo, parang hindi kumpleto ang buhay mo, araw mo pagka wala kang dalang cellphone. Yung iba nga dyan, nasa CR lang, sa cellphone pa. Ay, sinabi mo. Yung iba nga, yung ba, nakalagay pa sa ilalim ng unan eh. Sino ba yon? Hindi pwedeng ipatong lang sa table, sa bedside Hindi table. pwede yan. Bakit lakay? Abay, itanong natin kay Kapitan Benji Escobar. Para may tinatago. Ayan, kay Kuyang Martin Osaita, ha? Ayan. Hindi makukuha ng katabi. Baka pagkahaman naghihilik, binabasa ni Mrs. yan. Dummy. Bite. Teka muna, sino ba unahin natin doon, pobre? Si Raymond o si Ninong Sherwin, ha? Si Ninong Sherwin daw muna lakay. Si Ninong Sherwin. Bigyan natin ng ng pasakalye. Ayan. Ito na ang ayun na maraming salamat Cesar Bautista at siya nag-text anticipated mas pala yun na sister yung maagang Misa de Gallo simbang gabi. Yes. Di ba? Ayan, anticipated mass. Ayan. Okay, ang word of the day, Sister L? Ating word of the day ay bride to be. At para alamin kung sino ang mananalo ngayong araw para sa ating Pasko Panalo promo, si Ninong Sherwin ay nandyan sa... Teka muna, ba't ganyan boses mo? Para Ilakay, ano na kasi ako. Siguro kumanta ka na naman, ha? Ayan. Alam mo naman lakay, pag ganitong season, medyo naghanap buhay tayo. Tapos napuyat pa dahil nagpakatita muna ako sa mga pamangkin ko ng ilang araw. Ganun pala yun. May racket kasi ito po, mahabigan pagkapasko yung mga hosting na ganyan. Ayan. Kaya naabot to ng madaling araw Okay lang yun lakay. Kailangan natin magbanat ng buto kaysa maging magnanakaw. Ng pondo ng bayan. Marami kasing nireregaluhan ito na mga pamangkin Mahaba-haba ng listahan. Talagang ganyan once a year lang yan, Sister Yes. Okay. Kaya ito na ang ating Ninong ng Bayan. Nandyan sa may Barangay Malanday, Valenzuela City. Ninong Sherwin. Gatchal yan? Hindi. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Ito na ang Ninong ng Bayan sa ating Pasko Aguinaldo promo. Nasa Barangay Malanday, Gatchalian City. Ayan. Valenzuela City. Ayan. Ninong Sherwin. Yes, Lakay at Sister L dito nga sa Malanday. Tignan mo naman Lakay yung tinaas ng kalsada. Itong iskinita nga kinaroroonan natin ngayon. Yung bahay, halos isang bahay na yung itinaas ang lupa ng kalsada. Yan at dito nga sa kalsada makakapulot ka na rin ng kangkong. Daming kangkong Pamimitas ka na lang dito ng kangkong. Yan, baka may dalag pa dyan. Ayan, manghito. Ayan, Ayan, sa kanal siguro dyan mamaya. Mangunghuli ko dyan sa kanal ng dalag tsaka ng hito. Pakita yung kanal. Abay, Sherwin araw na, Pasko na, baha pa rin dyan. Parang sa Hagonoy, Bulacan. Maraming. Ay, tingnan mo dito. Ay, wow. Nadalang kami na radyo. Ano pinakikinggan nyo? Oy, si Lola. Ang ganda nung. Ayan, dahil yung radyo nyo naka-DZRH, eto nanay, meron kayo 1,000. Salamat po. Ayan. Salamat din, pero hindi kayo yung winner. Daan lang ako. Nakabukas yung radyo lang kayo. Hindi pa winner yun. Hindi pa winner yun. 1,000 na agad. Ninong Sherwin. Radyo ng DZRH, hindi natin pwedeng hindi ayusin yan. Pero ganda ng transistor niya. Lumang radyo. Lumang radyo. Pero ito talaga ang winner natin. Radio pa yata ang tatak. Ganun umaga po.
Good morning, Tatay. Berting Aguilar. Si Tatay Berting. Berting, Castilla. Yan si Berting Castilla, lakay ng Malanday. Oh, Ito yung tinawag na Tisoy Berting si Castilla. Tatay. Wala kasi dito ilang kasi isa kami nga dito Aguilar. Maraming kaya yun ang Huwag kang bang Castilla. nabasan ko. Yan, kaya ang bansag sa inyo, Berting Castilla. Ba't mistisong Kastila ka, Kuya Berting? Oo nga. Hindi oh. Opo. Ba't mistisong? Lagi kita pinunod. Salamat po, Tuwan-tuwa ako Kuya. sa'yo. Para nakatagay si Tatay. Ayan. Pero ang tanong ko, Kuya Berting, ba't ang tisoy-tisoy mo? Ayan, Kastila ba ang nanay mo, tatay mo? Oo nga, Tisoy. Anak ka ba ni Magellan? Yung father ko, father. Father niya Castilla. Father ko po. Father Damaso? Ang father niya Castilla. Father niya Kastila. Opo. Galing na. Siguro nung kabataan mo, Kuya, dahil mo naging siyota, ha? Kunti lang. Pero pa naman lakay, pag nangaharana yan, Castilla ang kanta. Sera. Tuwan-tuwa ako. Parang Matagal ko na daw. Ayan. matagal na po kayong listener ng DZRH. Oo. Ayan. Lakay, kanina nung nadaan tayo dito sa kanila na ang sabi niya, alas 5 pa lang nakabukas ang bukas na. Wow. Aba. Sa Malanday. Kaya Yeah. naman siya naglakad-lakad sa kalsada. Aba. Inahanap ko eh. Nagtuma ako. Hinanap mo po, Tatay, si yun nga, Ninong Sherwin. Pag nga andyan, nakikinig ako. Mm. Nakikinig ako. Sabi, sinisigawan ko eh. Dito na kayo pumunta sa akin. Sa karting na Ayan. Na-manifest ni Tatay Berting. Yung pangarap eh. Tutupad, Panginoon. Thank you. Ayan. Dahil natupad ang pangarap mo. Bigyan na 1,000 si Kuya Berting. 5 piso! Thank you. Ayan. Tingnan. Isang Nakakatawa lito pala naman si yung hapot yan. Ganun na yung pasasalamat niya. Sobrang saya. Thank you. Naluluha pa Oy, ganun na-emotional ba? na si Tatay. Oo, Paiyak sasaya. na. Radyo ko, sira na. Buti na, nabigyan ako. Ayan. Kung masasagot yung ating word of the day, ano ating word of the day? Bright to be. Wow. Ba, galing talaga ni Kuya. Grabe sa mini component. Na may kasama pang Diesel H t-shirt. At syempre ang siksik-lik ng mga apaw na Thank you, Noche thank you, Buena thank at you. Medya Noche Bangs Kayo. ng Diesel H. Sir, maraming salamat po. Wala po Merry ano man, Christmas po, Kuya Tatay. Berting. Thank Ayan. you. Hindi pa yan, meron pa. Ito na ang pinakamalaki at pinakamabango at pinakamula. Ang Pride Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder. Yeah. Na with stain away formula, 2 kilo yan. Hindi ka na Wow. Kastila ngayon. Tatawagin ka ng Berting Koreano. Ayan. Bigyan ng chichirya si Kuya. Ayan na para. At syempre dahil malapit naman ang halian, ito ay yung ating chichirya. Ang pinakamasarap na bangus sisig hatid ng Regal International Food Corporation. Ayan. Para sa inyo yan, Wala tatay. kayo ng Richard C. Ayan. At Sherwin, dahil si Kuya naiyak na, tears of joy ika nga. Oo, ha? nakay. Lumalabas yung kanyang tears of joy. Bigyan mo pa ng 1,000 pambili ng puting panyo. Ninong Sherwin. Ninong Sherwin. Additional 1,000 daw. Sabi nila ka. Pambili ng puting panyo, pamahid ng luha ni Kuya Berting. Ayan. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Opo, ayan na. Halinawa, mapapabuhay nyo. Opo, Talaga kayo din po. matulungan. Kuya Berting, kinakabahan ako, inhale, exhale. Opo, inhale, Ayan. Hinihingal po kayo. Dalan niya kami. Lakad ang lakad. 80 anyos yan, lakay ang partida, nagja-jogging. Talaga, bata. Siguro, 18 na po ako. siguro umiinom si Kuya ng N plus gold, ano? Hindi. Ayan. Yung sabihin nyo ano. Inom siya ng M plus gold tsaka ng Emperador. Yung emperador, Kuya, ha? Mix. Tatlong kutsarita lang yan, ha? Ayan, bago matulog. Yung 10,000, yung pwede sabihin nito. No? Ano po? Yung 10,000 sa gobyerno, yung sa 80. Yung hindi pa nakukuha. Hindi pa nakukuha. Ayun eh. Ay, ganun, Lakay, wala ayaw pa. talaga sabihin ni Tatay Berting na hindi niya pa nakukuha yung galing sa gobyerno ng Valenzuela. 10,000. Ayuda. Yung 10,000, na 80 na ako. Okay. Apat na buwan na.
Pagka 80 years old ba? May 10,000. Alam ko yung bagong batas na sinulong ni Senator Bomba. Hayaan mo. Ano yan eh. Aprobado na ba yun? Hayaan mo, Kuya Berting, ayan, Opo. nakikinig sa atin si Mayor Wes Gatchalian. Araw-araw, Alam ni gabi-gabi. Mayor. Ayo, hi Ayan, Mayor. oo. Nako, Mayor si Mayor Wes na Gatchalian. bahala. Miss ko, may sakit, papagamot ko sana eh. Ganun Okay. ba? Nakuha ko yung pera nun eh. Okay Ganun po, ba? sige po. Pension mo. Paparating natin. Pang-isip ba ito? Si Mrs. i-refer natin yan kay... Kayo lang talagang nasa... Ako lang dito. Ako sa mga boy. Ano nangyari kay... Ano nangyari? Ano sakit niya? nangyari kay tatay? Nanay? Naging ulian din eh. Nag-iisip bata. Nag-iisip bata. Second childhood. Yung kanyang misis Nag-iisip bata na ito eh. gustong ipa-check up para... Oo, una ko nga yung 10,000 pa yung check up ko. Pampacheck up. Hindi dumating. Ayan. Katabon. Sige. Pero dito ako lang dito sa bahay. Sira-sira itong bahay ko. Asan yung mga anak niyo, tatay? Tatay, Mga anak po ninyo? Yung apartment natin. Asan pa ang anak niyo? Yung apartment. Nangungupahan. Dito na rin. Nandito lahat yung may asawa ko nandun. Nandun. Natin mo yung apartment doon, sira. Hindi ko mapagawa. Sherwin, sandali. Ayan. Dahil si Kuya Berting naka-2,000 na. Bigyan mo ng 1,000 naman si ate. Ayan, si Mrs. Para naman kay nanay. Para may pampa-check up. Grabe naman si Ninong Deo. Pampa-check up. Pampa-check up po. Palalabas yung gani, di ba? Kaya ginagawa doon siya. Kung nagsa-second childhood lakay, pwedeng ibili ng laruan muna si nanay bago pa-check up. Sa Toys R Us. Ayan. Natawa sila. Natawa si tatay. Okay, palakas kayo kuya at alagaan niyo si nanay, si Mrs. Ayan. Para pwede pa kayo mag-honeymoon, ha? Thank you. Okay, kuya, Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas. Opo, ingat po kayo. Opo. Thank you. Yung Thank you. luha ay nangingit dito sa mata ni Tatay Berting na napakasaya ngayon dahil di niya inaasahan na makikita niya yung DZRH dito sa kanilang lugar sa Malanday. Tagal ko na napangarap to. Opo, ayan. Ibigay mo Pag na nadidinig ko kayo, sumisigaw ko. Ayan. Dito ka pumunta. Ayan, di nakapunta kami, di ba? Narinig ka ni Sherwin. Ayan, at sa mga nais manalo na 1,000 pesos na kadumunog sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH, Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun, sa Pilipino. Hey! Yo! People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Si Kuya Berting ba nasa listahan talaga ni Sherwin? Yung binabanggit ni Tatay Berting Lakay, yun yung yung batas na Expanded Centenarian Act na may 10,000 cash gift na yung mga edad na 80 years old. 80, 85, 90, and 95 years old. Tapos, pagka 100 ka na, dun mo na makukuha yung 100,000 pesos mo. Akala ko pagka nakatanggap ka ng 10,000, pagka 80 years old ka na, ibabawas yung 10,000 na 900 hindi Lakay. hindi ba buo pa rin yung 100,000? Oo, Lakay. Centenarian kasi 'di ba yun 100,000 pesos. Okay. People you don't know. Ayan, Kuya Berting, ha? Alagaan mo si nanay. Ayan. Ayan mo, tingnan mo nga, Sherwin, kung magawa ng operasyon tulong dyan. Oo, para matulungan. Samantala, hatawin natin ang mga report, Sister L. Pero bago yan, Sister L, dahil kamo 10 days before Christmas na lang. Ha? Abay, sabi naman ni Ninong Marvin Chulim,
16 days na lamang at matatapos na ang kanilang promo sa pamimigay ng 1 million at brand new car. Mula sa Mega Millionary Promo, ayan, alam niyo naman golden anniversary na ng Mega. Merong up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan mga instant GCash vouchers at maging brand new car na Toyota Race. O kaya ay 1 milyon. Simple lang pong sumali para maging millionaire at magkakotse, ha? Bumili ng specially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Siyempre, kunin po yung promo code Mrs. mga kuyang sa loob ng lahat o sachet. At isend dyan sa official Facebook page ng Mega Sardines. Itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kaya ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ayan. Katulad na lamang nitong si Daisy Sobrebega ng Iloilo, ha? Abay, talaga namang pinapaharurot yung kanyang napalanuan Toyota Race. Ganito yung isa pang nanalo ng Toyota Race. Si Neil Villanueva ng Zamboanga del Sur at maging itong si August si Jacel Eligio ng Cainta Rizal, nanalo din yan ng Toyota Race. Kaya gusto manalo rin ng kotse, manalo na 1 milyon, sali na sa Mega Millionaire Promo. Bilisan ninyo mga misis, mga kuyang, dahil hanggang December 31 na lamang po yan. Pero ang tanong, Raymond, naku, sino kaya ang mga senador na magpapasko sa Oblo? Ayan, ayan. Alamin nga natin kay Raymond, si Sir El, yung report niya. Ayan. Iba lang. Iba ba? Pero alamin natin kay Raymond kung anong update dyan, Lakay. Pero ang kanyang report, yun daw pong lumobong budget ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung tinatawag na MAIF yata. MAIF. Iba to Lakay MAIF ba? Oh. Ayan. Aba? MAIF. Medical assistance. Ito na yun Lakay, binanggit ko. Ano? Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients ng Department of Health. Ano bang sabi ni... MAIF yata ito Lakay Ano bang sabi talaga ni Daniel Webster at saka si Gagel? Ayan. Indigent? Indigent. It's ayan. indigent. Indigent. Yes, yun yung tamang pronunciation. Hindi indigent. Ayan. Hindi. Medyo parang siya, naging common na lang sa atin. Pero pag chinek mo talaga siya, Lakay, indigent talaga siya. Indigent. Kaya indigenous. Ganon. Hindi siya indigenous. Kakaliton mo, pabago-bago ng pronunciation. Ito na nga, punta na natin. Pinababawi daw yan. Yung lumobong budget niyan, pinababawi ni Senator J.V. Ejercito. Ang detalye balita mo, RH28, Raymond at Paz. Magaling na ba siya? Alamin natin, Lakay, kasi nasa ospital, di ba? Oo nga, di ba absent nung Sabado? Wala sa executive session. Nakadalawang Sabadong absent na si Senator JB. Grabe ka, tinatantusan mo si Senator. Senator JB, ayan, nagkakaedad ka na, Senator. Oh, wow! Meron ka na N plus gold. Ayan. Kulang ka sa N plus gold. Ayan. Sige na nga. RH28, Raymond at Paz. Lakay Raymond. Elaine, Mayor tutol si Senator J.B. Ejercito sa lumobong budget ng Department of Health para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP program ng DOH. Nagsumiti ito ng manifestation sa Bicameral Conference Committee o BICAM para ito ay i-reconsider dahil sa babalang paborito sa ayuda politics kaysa sa access sa universal health care. 51 billion pesos ang inaprobahan ng mga senador at congressmen na miyembro ng BICAM na budget ng MAIP para sa 2026. Di hamak na mas malaki kaysa sa mahigit na 24 billion pesos na inilagay ng Malacanang sa National Expenditure Program o NEP. Mas malaki din ito sa 42 billion pesos na budget nito ngayong taon. Katwiran ni Ejercito kung gusto ng mga mambabatas na lakihan ang pondo para sa kalusugan, ay ang budget ng PhilHealth ang lakihan para maipatupad na ng tuluyan ang Universal Healthcare Act para sa lahat. Kasama na sa layunin ang zero balance billing na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos.
pangungonsensya ng senador sa lahat ng mga mambabatas sa tuwing sila ay magtatalumpati ay pabor sila sa programa sa kalusugan. Ngunit hindi naman nila ito tinatapatan ng tamang aksyon. Dapat ay sa oras ng pakailangan ng ating mga kababayan ay dapat automatic na at abot kamay sa halip na iniaasa sa mga politiko. Ang MAIP ay tinuturing na isang pork barrel para sa mga congressman at senador dahil sa mga nangailangan ng dagdag pambayad sa mga ospital ay kailangan nilang humingi ng guarantee letter o GL sa kanilang mga opisina. Nakadepende ang halaga kung gaano kalakas sa politiko ang pamilya o kakilala ng pasyente. Itinutulad dito sa iba pang ayuda gaya ng AIX at TUPAD. Itong si Senador JB Ejercito ay miyembro ng Senate panel sa BICAM, ngunit hindi ito nakadalo dahil sa kanyang karamdaman. Ito si RH20. Raymond. Yung papasok sa Oblo, ayan, kailan yan at sino-sino sila? Ayan, tatlo nga ba? Initially, ang mga lumalabas na impormasyon baka isa muna, Mayor, isa muna. Ala, isa muna. Nako. Susunod na yung... Pambira man. Ba't isa lang niya? Malungkot naman siya. Dapat dalawahin na lang. Mahirap naman kung magsabay. Nagsabay na dati. isa lang muna. Isa lang daw. Yun ang bali-balita pero hindi natin alam kung gaano katotoo. Parang before Christmas, yun ang ating naririnig. Ewan natin kung magkatotoo, Mayor, dahil yung iba, susunod na daw. Okay nga Rod, sige abangan natin yan. Dumadami, pati si Atong Ang hinahanap na rin. Ayan, Yun yung katwiran, Mayor, doon sa hindi pagpapakawala doon sa mga na-contempt sa Senate. Dahil kapag pinakawalan itong mga ito, baka hindi mo na sila mahagila. Yun ang naging katwiran. So pag meron na silang warrant, so napakadali na lang, i-turn over na lang sa korte kung nasaan sila at saan man sila ililipat na bilangguan. Itong apat na contempt sila Curly Discaya, sila Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na isinasangkot sa flood control anomaly, Mayor at Elaine. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mamaya ay inaasahan na, Mayor, na baka sakaling matapos na yung BICAM ang schedule mamayang alas 4 pa ng hapon so abutin ito ng malalim na gabi. Itong pagtalakay pangatlong araw ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget. Teka, di ba nung Sabado, di ba hanggang Sabado sila nung nitong weekend? Naka-live sila ng Sabado. Oo, hanggang Sabado talagang overtime sila Ayan Actually, Sabado, Linggo. Mayor, Sabado, pati Linggo ba? Talaga naman. Hanggang kahapon. So third day ngayon ng BICAM. Pero medyo late ngayon dahil ito yung last day. Mukhang may mga negotiation tuloy. May mga paghahanda. May mga paghahanda na ginagawa para doon sa third day na ini-expect nila sana ay matapos na ito, Mayor, kasi yung araw ay binibilang para doon sa ratification umabot sa December 22. Apay nagungot kano ni Manang Amy Manan? Apay anya nagbusuran na? Anak ano mo makita budget DPWH. Kasta. Kamay hinahanap yan sa DPWH, hindi na makita. Hindi, si Presidential Sister nagalit, sa issue ng nalalakayan ba sa pondo ng DPWH? Gusto ba niyang alisin na yung pondo ng alisin na kasi yung flood control? Yun nga yung hinahanap niya, Mayor, bakit daw hindi niya na makita? Sabi naman kasi ni Senator Sherwin nung nagsasalita siya, huwag kang mag-alala, hindi pa kasi yan ang pag-uusapan natin. Bukas makikita mo na dahil yun na yung pag-uusapan, sabi ni Senator Sherwin. So, DPWH naka-schedule kasi ng Sunday. Saturday, hinahanap na niya. Ang Saturday schedule, DOH at saka DepEd muna bago yung kahapon yung DPWH Mayor. Okay nga Rod. Maraming salamat Raymond.
Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. At standby man ang Milky Rigunan, standby Boy Gonzales. At sandali lamang, Sister El, at meron akong Masonic obligation dito. Go Lakay! Ayan. Pero bago yan, ay batiin mo natin ang happy birthday si Ateng. Ayan. Si Ateng Weng Taginod. Ayan. Binabati ni Kuyang Rex Taginod, ang aming keeper of the chest. Ayan. Treasurer ng TM Kala Masonic Class number 136. At saka mga ateng sa TMK, bababati rin kay Ateng Weng. At happy birthday din kay Kuyang Mars Quincy Ferre. Binabati ng mga taga TM Kalaw. At siyempre, ayan, si Kuyang Mista, Attorney Orlando D. Happy birthday. Kasama na kasabay niyo pala si Mista Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Si Mista Noel Vargas. At si Mista Alex Capinya. At si Mista Tuna Magnate. Ayan. Si dating BIFAR Chief Yusek Ed Gongona. Ayan, binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. At siyempre, congratulations din sa mga newly elected officers ng Escudo Masonic Class number 371. Worshipful Master-elect Leandro Dancil, Senior Warden-elect Ronald Kakanindin, at Junior Warden Alexander Pelaes. Ayan, pagbati mula ko yung Abul Kayer Makabato ng Sultan Lukman Lodge. At congrats din sa mga newly elected officers ng Silanganan Masonic Class number 19. Worshipful Master-elect Ofriniano Ryan Dayan Jr. Ganda naman ang pangalan na sister. Ryan Dayan Jr. Ayan. At Senior Warden-elect, Senior Warden ka na, Noble Sir, ha? Ayan, Kuyang Rene Kasibang Pacquiao. Ayan. At Junior Warden Bonifacio Craig Lomas Jr. At ganoon din ang mga newly elected officers ng Capital City Lands 174. Worshipful Master Winifredo Malabanan, Senior Warden Emmanuel Manalo, at Junior Warden Ricardo Kalimag mula kay Kuyang Jess Tolosa. Ayan. Sabi rito, mga warden na binabati mula kay, ayan, mga warden ba sa City Jail ang mga yan? Daming bayan. Babalikan natin ang report. Nandiyan na ba si Attorney Alex Lacson? Ayan, tinatarantado ba tayo, Attorney Lacson? Niloloko ba tayo sa anti-political dynasty bill? Ha? Ayan, sandali lang po, Attorney Lacson, ha? Sandali lang po, alam niyo naman, kailangan po namin ito, ha? Yung 13-month pay, natanggal na po namin. Pero yung bonus, wala pa. Take it away, Heta. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Yan, nasa ating linya na si Attorney Alex Lacson. Pero ipasok daw muna natin yung report ni Manang Milky Rigunan sa Kamara. Ano ang latest? Halakaya, malawakang konsultasyon ilulunsad ng Kamara sa pagtalakay ng anti-political dynasty. Tama-tama, Attorney Alex Lacson. Ayan, RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister Ella Takay, magsasagawa ng public consultation ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa sandaling talakay na ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adjong, chairman ng komite, mahalaga makonsulta ang publiko sa bill para makuha ang sentimiento at panig. Sabi ni Adjong, sa ngayon 14 versions ng Anti-Political Dynasty Bill ang isinumite sa Kamara. Kasama na dito ang bill, ang authors ay sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Ang Anti-Political Dynasty Bill ay isa sa mga priority measures ng liderato ni Speaker D na nagpatibay ng ipanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magpasa ng enabling law para maipatupad ang genuine political reforms. Pero sa posisyon naman ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., hindi tatayo ang bill kung hindi maamyandahan ang ating saligang batas. Paliwanag ni Garbin, isang abogado at
Vice Chair ng House Committee on Constitutional Amendments, sa criteria ng pagtakbo sa public office, wala namang probisyon sa ating saligang batas na nagbabawal sa pagkandidato na hanggang sa ika-4 na antas o 4th degree of consanguinity and affinity. Ako si New Kriguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At ngayon po, mabigan, ay nasa linya na natin ang tumututol sa anti-dynasty bill proposed by Speaker Bogie D at presidential son, Congressman Sandro Marcos, yung HB House Bill number 6771. Ang sabi ni ng tumututol, ito daw ay isang malaking panloloko sa taong bayan. Alamin natin kung bakit na nasabi ang ito ay panloloko. Nasa ating linya si Senator Alex Lacson. Senator, sir, maganda umaga po, sir. Senator. Magandang umaga po, Lakay, Deo, at magandang umaga po, Elaine, sa lahat po naman nakikinig sa atin. Magandang umaga po. Tagal natin din na-interview si Attorney Alex Lacson. Ha? Ayan, huling na-interview natin ito before election yata. Ayan, bakit ikaw? Ayan, bakit ikaw? Ayan. Anyway, Attorney Alex Lacson, sir, ayan. Bakit nyo nasabing ang proposal bill ni Speaker D at Congressman Marcos ay isang malaking panloloko? Ano ang nakita nyong panloloko dito? Kasi po doon sa inihain nilang House Bill 6771, mantakin nyo po ba naman na yung isang pamilya allowed po na magkaroon ng presidente or vice president or senator sa national level, tapos 2 or more congressmen basta magkaibang distrito, 2 or more governors basta magkaibang probinsya, 5 or more or mayors basta magkaibang city o municipality, tapos 10 or more barangay capitans basta magkaibang barangay. So, yun po ang nakita natin doon sa Section 5 ng House Bill 6771. So, kung tingnan mo po yun, ang ibig sabihin, ang isang pamilya, merong isang presidente, 2 congressman, pwedeng 2 o 3 governors, 10 mayors, 20 na barangay kapitan. So, ang tanong ko po is that, isang pamilya ko ibig sabihin po, ang tanong ko, is this really the prohibition of political dynasties na sinasabi sa Constitution, o ito ay circumvention or prostitution ng prohibition doon sa Constitution po natin? So, yun po, no? Ang ibig sabihin po, alimbawa, kung si Speaker D, no, kung meron siyang 7 anak, o sabi natin 5 anak, yung tatay niya po, pwedeng maging senador, yung asawa niya pwedeng congresswoman, yung tatay niya pwedeng congresswoman pa sa isang lugar, tapos yung nanay niya pwedeng governor, at yung 5 niyang anak po pwedeng mayor of different places. Ang question po natin, hindi ba there is concentration of political power in the hands of this one family? And it violates their own definition po of political dynasty doon po sa Section 2. So kitang-kita po, no, na instead of prohibiting political dynasties, ako po, ang paniniwala ko, it is legalizing political dynasties. Instead of prohibiting political dynasties. At ang impact ko niyan, ang ibig sabihin, ang Kamara, Kongreso will continue to be in the hands of political dynasties. They will continue to be the ones making decisions sa ating national budget, and they will be the ones to continue making decisions po doon sa national infrastructure projects. Yung sa local naman po, sa LGUs, the LGUs will continue to be dominated by political dynasties, and the political dynasties LGUs po will continue to be the ones to approve the local budget at yung local infrastructure projects. So paglalaruan po nila, ibig sabihin wala pong mababago. Yung Kamara, yung Senado will continue to be in the hands of political dynasties. Yung LGUs will continue to be in the hands of political dynasties. They will continue to have the control sa national and local budgets natin, national and local infrastructure projects natin.
yung systemic corruption hindi po matitigil. So tuloy-tuloy po ang systemic corruption at yung systemic bad leadership that we see in the country today will continue. Ayan. So, dapat pala, Atty. Lacson, sir, bantayan natin mabuti ito dahil siyempre kung ang nagsusunod nito, mismong leader ng Kamara, House Speaker at Presidential son, grabe ang impluensya naman ito. Baka makalusot itong bill na ito, Atty. Lacson, sir. Tama po. No? Kailangan ko talaga nating, it is time for the Filipino people to really unite and speak up on this issue. Kasi, alam niyo po, ito po yung analysis ko, no? If there is one thing in our society that is causing so much evil and so much corruption in our society, it is the political dynasties. No. If there is one thing po, if there is one element that is causing so much corruption and so much evil in our society, it is the political dynasties. Ayan. Ba't ba isinusulo itong anti-political dynasty bill, Atty. Lacson, sir? Sabi ni Senator Ping Lacson, nandyan na yan sa ating konstitusyon. Ang kulang na lang yata ay enabling act ba ang tawag doon o implement IRR? Ano ba ang tamang term dyan, Atty. Lacson, sir? Ano ba ang nakasaad sa ating saligang batas dito sa political dynasty? Meron kasi pong phrase doon sa Section 2, Article 26 of the 1987 Constitution. May phrase po doon, as may be defined by law. So, kailangan po ng legislation, enabling legislation po. No? Pero, gusto ko lang po sabihin na may final din po tayo na petition sa Supreme Court. It's now pending po sa Supreme Court na ang sinasabi po natin doon that yung enabling law po is not necessary for the immediate members of the family. Ibig sabihin, ang argument po na sinulong po natin doon sa Supreme Court is that hindi na kailangan ng batas na ipasa ng Congress for the members of the immediate family. Ibig sabihin po, hindi pwedeng ipasa ng tatay o nanay yung posisyon sa kanilang anak, no, sa kanilang kapatid, pagkatapos ng 3 terms, kasi yung prohibition sa Constitution inherently covers already the members of the immediate family. Pending po yung petition po sa Supreme Court ngayon. Yung petition po natin sa Supreme Court, naiiba ho siya sa ibang petitions na final sa Supreme Court. Kasi ibang petitions po na final sa Supreme Court, hinihingi nila sa Supreme Court na to instruct, no, to command Congress to pass an anti-dynasty law. Yung sa atin naman po, yung petition na final natin is that the present prohibition in the Constitution inherently covers already the members of the immediate family. No need for legislation because that was precisely the evil that the framers of the 1987 Constitution wanted to prevent. Tama po yan. Isa pa, attorney, ayan na, iba-ibang school of thought. Ayan, may sinasabi na bago daw mag-file ng bill sa issue ng anti-political dynasty, dapat i-amend daw po yung Constitution. Ano ba ang dapat yan, attorney? Meron na po. It's already a state policy in the Constitution, which is found nga in Section 2, Article 26 po of the Constitution. It says there that the state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. So there is already po a constitutional prohibition but in the level of state policy. Kailangan pa po ng enabling law from Congress because dinagdagan ho nila ng phrase na yon as may be defined by law. So that's why po yung definition ng Congress is crucial. Ayun. So, yun na pala yung sinasabi sa Senator Ping Lacson na enabling law na ito. Itong bill na isinusulong ni Speaker at Congressman Marcos. Ganun ba yan, attorney? Opo. Pero, yun nga po, pag pinasa po nila yan, eventually po, we will question that because that's going to be unconstitutional po, no? Pag pinasa nila yan, yung version na yan, yung House Bill 6771, it's a violation of the Constitution po. In our opinion, it's unconstitutional. It is legalizing political dynasties instead of prohibiting it.
Attorney Alex Lacson, sir. Maraming salamat po at kasama niyo po kami sa inyong kampanya kontra Dynasty. Ayan. Maraming salamat po, Kalakay and Elaine. Maraming salamat po. Thank you, Thank you very much sa Attorney Alex Lacson ng Kontra Dynasty. Daming bayan. Alam mo lang kayo, masalimot yung usapin ng political dynasty kasi kahit saang lugar mayroong political dynasty. Ayan. So ito yung tinutukoy niyang problema. Parang mag-ano lang kayo, mag-i-scatter lang kayo. Pero, oo nga no, Lakay. Dahil palusot eh. Mag-ano lang kayo, kakalat-kalat lang kayo. So hindi kayo mag-iipon-ipon sa isang lugar, kakalat-kalat tayo, ganon. Ganda example ni Attorney Lacson eh. Sa Isabela, dahil Ayan. Oo nga no, Lakay. Nadagdagan pa ng hindi lang D. Ayan, Albano. Kailangan talaga may mga abogado lang kayo nagpapaliwanag ng ganyan eh. Kasi totoo yan. mahirap yung mga ganyan kapag medyo wala kang alam masyado sa batas, yung mga ganon. At saka maganda yung ganyang paliwanag na in layman sa language na naintindihan na maayos. Madaling intindihan. Ayan. Professor ka ito si Attorney Alex Lacson eh. Kaya ako nagtuturo ba siya? Alam ko, nagtuturo yan eh. Ayan. Author pa ng libro yan eh. Ayan. Yes. Kaya maganda po. Simple yung kanyang paliwanag na iintindihan. Attorney Lacson, sir. Ayan. Kaya dapat to Senado to, Congress ito eh. Ha? Oo nga, sayang Lakay eh, no? Ganyan mga kailangan natin. Daming bayan. Sandali lamang commercial ulit. Ha? Ayan. Baka masyadong malaki ng bonus natin dito. Ikaw talaga. Grabe ka. Baka naman hindi na namin kakayanin pauwi yan, ha? Ayan. So, maganda yung sabi niya. Itong bill daw ni Speaker D at Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, Attorney Alex Lacson. That is tantamount to legalizing political dynasty. Daming bayan. Kung ang tatanungin mo, Director Ronel Tan, ayan, Ninong, ayan, at Governor Helen Angelina Tan, ayan, mukhang walang problema itong si Gobernadora kay Engineer Ronel Tan. Bakit? Ayan. Gumaganda, bumabata. Nakaka-fresh. Oo. Ganun lang kayo kapag inaalagaan, hindi stress. Ayan. Kaya sa tanong ko kay Ninong ni Jerry, sabi ko, ano bang sikreto daw si Gobi bumabata? Sabi niya, kasi Lakay, sabi ni Engineer Tani, graduate na ako dyan. Daming bayan. Kaya masteral na lang. Sandali lamang. Kung ano sinasabi mo? Ayan, itong si Ninong Pag-isa, si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid eh. Ayan, mamaya ko na ikukwento. Ayan, maraming palibase, nakatabi ko kayo sa lamesa, di naman ako Ninong, hinila-hila ko ni Supremo doon sa katabi niya. Wala siyang katabi, ha? Ay, wala bang katabi? Oo, ayan. Pinagitnaan ako ni na Ambassador Romel Ninong Sitin. At saka yung mag-asawang Governor Helen Tan at Engineer Ronel Tan. Ewan ko kung tama yung binubulong ni Engineer Tan kay Jerry. Ayan. Bakit? Ano ba yung mga binubulong niya? Pasensya ka na. Pasensya ka dito sa dala kong ampaw. Dadagdagan ng flood control project. Daming bayan. Sila. Ayos ba, Engineer? Ayan. Pero mga misis, mga mister, ayan, at yung mga OFW, ayan, mga negosyante, driver at lahat ng mga nangarap magkaroon ng sariling kotse. Abay, makinig kayo mga kuyang mga ateng. Dahil bago magpasko ay pwede kayo magkaroon ng brand new car nang walang inilalabas na pera. Yes, tama po yan. Wala po kayong ilalabas na pera, walang down payment. Zero down payment po yan mga misis, mga kuyang, ha? Sa mga HEV models, ulitin natin, zero down payment, walang ilalabas na panghulog sa mga sasakyang RAV4.
Toyota Corolla, Toyota Yaris Cross, Toyota Zenix, Toyota Active, at siyempre ang dream car ni Miss Leta Narciso. Gusto niya yung panghakot ng tone-toneladang palay mula sa kanyang ekta-ektaryang rice field dun sa Oriental Mindoro, Sister L. Ewan ko ba kung ba't ba naging report to? Asyendera sa Mindoro ito Ayan, ayan po yung Toyota Tamaraw na may sungay. Kasi mga hybrid po yan, matipid sa gasolina, pogi sa kalsada. Ayan, para daw si kasama ni Supremo, si Coco Martin. Ayan, pogi sa kalsada at swak sa pamilya. At perfect pang panghatid ng bata sa school, mga misis, pang long drive o kaya ay pang negosyo. O di ba? At hindi lang yan, abay pagkabibili kayo ng kotse na walang down payment, abay misis, ayan, para kayong nanalo ng raffle sa Christmas party. Ayan. Meron pang telebisyon, ayan, meron pang refrigerator, meron pang microwave. Saan ka naman yan? Bibili ka lang ng kotse na wala kang ilalabas na pera, mag-uwi ka pa ng mga appliances. Ayan. Kasi sa Toyota Alabang po, mga kuyang mga misisa, mabilis ang proseso, madaling kausap, walang paligoy-ligoy. Lalo pag sinabi yung narinig po niyo sa akin, sinabi kamag-anak niyo ako, ang bilis-bilis niyan. Pupunta ka na umaga, hapon, iuwi na yung kotse. Dahil sa Toyota Alabang, mas daling magkakotse, mas magaan ang bayaran. Lalo pa ngayon, birthday no may-ari, yung Cesar Lee ang pangalan. Ayan, kaya magaan po mahabing ka. Itong si Sister Ellie, bibili pa ng panibagong kotse ito. Sa Toyota Alabang, ayan, hanapin nyo lamang po. Ayan, sino hahanapin? Hanapin nyo po yung pinakapogi dyan. Ayan, kung yung tata ay gwapo, ayan, eto daw mas pogi. Ayan, Michael Lee ang pangalan. Ayan, pero kung ayaw nyo ng gwapo, ayaw ng pogi, ayan, meron pang handsome dyan. Ayan. Ang kanilang manager, si Andrew Go. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:40. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Yung mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:50 na. Bilis naman na oras. Ayan, nakudong. Ayan, ayaw tantanan si BP. Ayan, may plunder case na naman. Ayan, pagkatapos impeachment na naman. Pero sa loob ng ilang dekada, mga misis, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kaya Senator JB, kailangan mo ito, pare koy. Malaking tulong ito, kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ko sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Ikaw din, Don Canor Elman. Yan sabi niya, yun daw anti-political dynasty bill. Yan daw ay diversionary tactics. Tama ka, Don Canor. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad. Kaya makuyang mga ating mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug. At mag-uwi sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal at pamasko nyo rin sa inyong mga magulang. Daming bayan. Report man, Congressman Nick Briones. Ito lakay, si Hala. Congressman Briones at DBM Acting Secretary Toledo haharap sa ICI. At ngayon daw ay sumasalang na si Congressman Briones dyan sa ICI RH15. Giselle Ricafort, Giselle.
Sister El, Lagay, sumasalang na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Congressman Nicanor Briones ng AGA Party List. Bago magsimula yung hearing, sinabi ni Briones na lumiham siya sa komisyon noong December 12 para humiling ng executive session. Dahilan ng abogado ng kongresista na si Attorney Winston Guinness, posibleng magdulot daw ng harm and injury sa kanyang kliyente o sa reputasyon ng kanyang kliyente kung ila-livestream yung pagdinig. Gusto rin daw nilang mailagan yung trial by publicity at baka rin daw kasi ma-misinterpret ng ating mga kababayan yung highly sensitive information na maaring ibahagi ng mambabatas. Tinawag ng kampo na walang batayan yung mga akusasyon laban kay Briones. Nag-recess lakay yung Independent Commission at kinukumpirma pa natin kay Executive Director Attorney Brian Osaka kung granted yung hiniling ni Briones na executive session. Pakinggan natin. Of Mike RHTV. The baseless and unfounded accusation against him, Your Honor. Considering the investigatory and fact-finding nature of the proceeding of this honorable commission, our client, Your Honor, is concerned that the live streaming of the proceeding of this commission may cause further harm and injury to his reputation, Your Honor. He has no way of controlling how the public will misinterpret or misconstrue the highly sensitive personal information that he may convey to the Honorable Commission during this proceeding, Your Honor. So our client, Your Honor, would like to most humbly and respectfully request that the session for today be an executive session for the following reasons, Your Honor: to prevent unduly and prejudicial harm to his reputation. Lakay matatandaan na idinawit si Briones ni Curly Discaya sa flood control anomaly sa pagsasabing tumanggap umano siya ng kickback mula sa kanyang kumpanya nang manalo ng proyekto sa pamahalaan. Bukod kay Briones, sa harap din dito sa Independent Commission si Budget Acting Secretary Rolando Toledo mamayang 1:30 naman ng hapon. Ito si Giselle Ricoport sa Deezer HQ na sa Pilipinas. Lakay. Ang daming idinawit ni Curly Discaya. Ayan. Sina Vargas dyan sa Quezon City. Ayan. Si Rillo. Ayan. Sino ba? Ang dami-dami, ha? Hindi ba sila ipapatawag ng ICI? Lakay, maraming ang binanggit si itong kontratista ng government na yung Discaya Couple. Ilan na lakay yung ilang kinatawan na mula sa Quezon City, lakay, yung ilan sa mga nabanggit mo yung una nilang pinatawag, pero hindi pa nga lakay lahat na nandoon sa listahan ng Discaya Couple ay ipinatatawag ng Independent Commission. Kagaya lakay yung bayaw ni dating House Speaker Martin Romualdez, si Terence Calatrava, lakay. Nasa listahan din yan, lakay, ng Discaya Couple, pero ngayon ay wala pa ring mga announcement o pahayag dito sa kampo ng ICI kung ipatatawag itong si Terence Calatrava. Gayun din, lakay, yung iba pang mga kongresista na idinadawit ng Discaya Couple. Yung kanilang pagtiyak naman, lakay, may mga invitation sila na ibinigay na doon sa mga possible nila na resource person, pero kung kani-kanino ipinadala yan, lakay, iyan yung hindi pa nila binabanggit sa ngayon at babanggitin lang daw nila yan sa public at sa mga mamamahayag, lakay, kapag meron ng confirmation doon sa pinadala nila, lakay, ng imbitasyon. Ayun. Si Speaker, ipapatawag din ba? Dating Speaker Romualdez. Oo. Lakay, una nang humarap dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, lakay, ipinatawag ulit siya sa ikalawang pagkakataon ng ICI. Pero, lakay, yung may dahilan ang dating House Speaker, sabi niya sasalang daw siya sa medical procedure, lakay, kaya na-postpone yung kanyang hearing. Ngayon, lakay, nung tinatanong na ng media itong ICI kung kailan ba ulit ipatatawag ang dating House Speaker Romualdez, ang sagot ngayon ng Independent Commission, lakay, ay pinag-aaralan nila kung meron pang pangangailangan na muling ipatawag yung dating pinuno ng mababang kapulungan. Okay, nga Rud. Maraming salamat, Miss Giselle. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer HQ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Mura kay Val Gonzales. Naku, ito na ba yung... Eto na yun, Lakay, yung driver's license na nagmamaneho ng pickup na nananakit ng mag-amang nakakariton. Sinuspindi na daw yan ng LTO. Alam mo, Lakay, grabe naman yun. yan, Binatukan niya yung nakakariton. Dapat nga dahil Pasko, binibigyan na aginaldo yan. Yes, Ayan, At nakakaawa, Lakay, yung bata. Iyak ng iyak. Talaga. Ano yung bata? yun, Babae, Lakay. lalaki? Lalaki. Oo. Trauma yung bata, Lakay. Medyo parang... Taranta. May pagka... May video ba tayo doon? Meron to. Minessage ko na yung owner ng video na sa RH TV. Sinend ko yung link. Baka pwede natin ipakita. RH5 Val Gonzales sa detalye, Val. Dahil dyan, Sister L at Mayor, pinatatawag na nga ng Land Transportation Office ang nagmamay-ari at driver ng puting Toyota Hilux na nakasagit na nakit ng lalaking nagtutulak ng kariton kasama ang paslit na anak. Mukhang babae, Sister L, yung bata. Babae ba yan, Val? Babae. Mahaba yung buhok no? Mukhang babae. Kung maririnig mo lang, Mayor at Sister L, yung pagpalahaw ng bata ay talagang matinding trauma. Yung kanyang naranasan. Ayon dito kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hindi ko konsintiin ng ahensya ang asal na ganito sa mga lansangan. Bukod sa 90 days suspension sa lisensya ng nagmamaneho, ay pinagpapaliwanag din ng LTO ang driver at ang registered owner ng nabanggit na sasakyan. Hawak na rin ng LTO Intelligence Investigation Division o IID ang kuha ng video kung paano nagpakita ng kagaspangan ng driver. Sa viral video na kalat na sa social media, makikitang ginawang paghampas ng driver sa ulo ng nakakariton. Ang masakit ayon kay Asek Lacanilao, sa harap mismo ng anak na paslit ng nagkakariton ginawang pananakit habang pumapalahaw sa pag-iyak ang bata dahil sa matinding takot. Sa inilabas na show cause order, pinagsusumite ang driver ng kanyang paliwanag at sagot kung bakit hindi dapat na mapatawan ng revocation ng lisensya dahil sa paglabag bilang isang improper person to operate a motor vehicle. Val, yes, Mayor. ba't maragalit dun sa nagkakarito? Naharangan ba siya? Nasagi Nagmamadali ba siya? Ano bang storya nun? Hindi malinaw dun sa video kung paano nangyari, pero nagkasagian. Ang malinaw dun ay nagkasagian yung dalawa. Hindi natin malaman kung sinong may kasalanan. Bumaba yung driver hanggang sa mayroong concerned citizen na kumuha ng video. Isang batang babae, isang babae yung nagbibideo kasama yung kanyang mister na sumasawata doon sa mas matindi pa sanang pananakit na gagawin ng driver kung hindi na magitan yung kumukuha ng video at maging nung kanyang mister. Kaya napigilan nung makita nung driver na kinukunan siya ng video ay doon na siya bumalik sa kanyang sasakyan, pero nasaktan niya na yung lalaki sa harap mismo ng kanyang anak na babae na sa sobrang takot ay nagpapalahaw din. May dala din kasing stainless na kariton yung bata, sumusunod doon sa kanyang ama nung mangyari yung insidente. Hindi pa malinaw sa ngayon kung saan nangyari ang insidente ito na iniimbestigahan na ng Land Transportation Office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Naku, traumatic dun sa bata. Lakay. Liit pa siguro, mga 2 years old lang yun. Baka mga 2 or 3 years old lang yun, 2 or Lakay. 3. Kasi ang lakas ng iyak niya, Lakay. Mamay, panood ko sa iyo yung video. Tsaka liit lang, yung bata. Kawawa Iyak naman, siya ng iyak, Lakay. Lalo na nung binatukan yung tatay niya. Ang lakas ng iyak ng bata, Lakay. At buti na lang, itong nag-video, si Miss Mary Aquilino din, at mukhang asawa niya nga yung lalaki. Yung lalaking umaawat na sila nakaputi. yung umaawat, na parang, sige, wag na, baka mamaya nga kasi, Lakay, baka hindi niya lang mabanggit sa video, baka siguro inisip nila baka may barel or whatsoever. Mukhang bata pa yung driver. Ayan, mga 30s lang siguro yun. Mga 40s na yan, Lakay, yung itsura niya. Pero kahit na, kung kayo ay nagkasagyan, wala kang karapatang manakit at nasa harapan pa talaga ng bata yung ano. Ano sabi ni Edniel? Ang sabi naman ni Edniel, Lakay, ang Philippine National Police may babala ng one-strike policy sa mga masasangkot naman sa indiscriminate firing, lalo na ngayong holidays. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Binalaan, Lakay at Sister L ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencionar Tatis Jr. itong mga tauhan at iba pang gun owner na masasangkot sa incident ng indiscriminate firing ngayong Kapaskuhan.
Ayon kay Hernandez, maharap sa kaukulang administrative sanction, maaaring umantong sa dismissal itong mga PNP personnel na mapatutunayang nagpapatok ng walang habas sa holidays. Sabi ni Hernandez, pagpapatupad ng one-strike policy o no second chances itong pulisya sa mga pasaway na pulis na agad sususpindihin habang iniimbestigahan. Naurang sinabi ng General na damay sa parusa maging mga commander na hindi mapupulis sa kanilang mga tao sa paggamit ng baril. Gayon din, tinuksan ng PNP ang hotline at social media pages nito upang maging sumbungan ng publiko sa iba pang insidente ng indiscriminate firing. Sa iwalay na pahayag, sinabi na ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na masusi pang pinag-aaralan sa ngayon kung ibabalik ang muzzle tape o yung pusal sa service firearm ng mga pulis bilang paghahamdap na kagawian na nga sa paggunita ng bagong taon at huling ipinatupad noong 2023. Mula rito sa Camp Crame na ngayon ay bumuhos itong may katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ngayong umaga. Ako si Edniel Parrosa na DZRH. Umulan? Una sa Pilipinas. Yes, Alakay. Umulan dito Sa Quezon City? Kanina maaraw nung mga past 6, past 7, ngayon biglang nagulat na tayo pag ulit natin dito ay umuulam dito sa PNP headquarters sa Quezon City, Lakay. Okay, ingat. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Daming bayan. Habol natin report mula kay Boy Gonzales Dumagoso. Higit sa 640 million pesos na cash aid, benepisyo at insentibo. Ipinalabas naman daw para sa mga estudyante, kawani at health workers, Lakay. Nako, magiging masaya ang mga tagalungsod ng Maynila, lalo na yung mga estudyante, Lakay. RH29, Boy Gonzales, Boy. Sister Ella Lakaya Deo, paldo ang mga batang Maynila sa inanunsyo ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpapalabas ng 648.84 billion cash assistance, benepisyo at insentibo para sa mga estudyante, kawani ng pamahalaan Luzon, health workers at contract personnel ng Manila sa ginanap na flag raising ceremony sa Manila City Hall. May higit sa 302 milyon ang inilaan para sa mga permanenteng empleyado ng Luzon, kabilang ang retroactive salary adjustment at mga insentibo tulad na medical, productivity at service recognition incentive na ipapamahagi hanggang December 20. Tatanggap naman ng 7,000 ng gratuity pay ang mga job order at contract of service worker na may kabuang halagang 66 million. Para sa mga health workers naman, ipalalabas ang 128.13 million sa PhilHealth professional shares, bukod pa sa 100 milyon na karagdagang PhilHealth sharing para sa medical at non-medical personnel. Makikinabang din ang mga estudyante ng pamantasan ng Luzon, Manila at Universidad de Manila kung saan 46.3 million ang ipapamahagi sa mahigit 18,000 estudyante bilang allowance. May karagdagang 6.5 million din para naman sa mga estudyante sa IRIS. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, lahat ng pondong ito ay nagmula sa buwis ng mamayan, kaya't mahalaga na igalang at pahalagaan ang tiwalang ibinibigay ng mga nagbabayad ng buwis sa lungsod. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Manila. Oy, teka muna, bago na magmano kay Ninong Dado Melegrito, pakibati na happy birthday si Rodelisa Duday Galicia from Alvin Galicia. Yan. At kay Kuyang Dado Melegrito. At may pinahabati pa si Kuyang Hector Briñas. Pakimension naman, sabi niya, ay Kaselo Lagmay, Ninong, ayan, ang asyendero sa Nueva Ecija, ha? Batiin natin ang mga newly elected officers ng Marina Masonic Class number 25 sa Laguna Masonic District Region 4, Laguna East. Worshipful Master-elect Noel Tabo, Senior Warden-elect Aldrin Cabrera, at Junior Warden-elect Tom Abanzado.
Lakay, may pinapabati si Sir Aman Tosino, ang kanyang anak. I-congratulate natin si Doktora Amanda Marie Tosino na pumasa siya, Lakay. Wow. Yes, sa dentist licensure examination. Siya ngayon ay Doctor of Dental Medicine na. Aba. Ayan. Ito yung kaka-birthday lang nung nakaraan. Bunso niya daw pala to. Galing-galing naman, ha? Congratulations. May doktora ka na, Kuyang Aman. At sabi ng ninong mo, ha? Mr. Michael is my guy. Oy, Ninong MG. Ang opening sa trading, Sister L, ng foreign currencies, 59 pesos and 15 centavos per dollar. Naku. Parang siya, Lakay, dyan lang siya, no? Nagpapaikot-ikot. Centavos lang ang ano niya. Kaya nga, baka aabot na ng 60, Nako, Ayan. wag naman sana, Lakay. Medyo marami ang malulungkot. Yung mga OFW at kumikita ng dolyar ang magiging masaya. Pero, Lakay, shout out ko yung in-drive driver na nasakyan ko kanina. Si Bakit? Kuya Ronald Faustino. Magandang umaga po sa'yo ng Team Positive. Ayan. Okay. Ingat sa biyahe, Kuya. At yan na ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe. God bless. Susunod na, Wonder Woman. Miss May Binohan ng ating DZRH. O nga pala, Ninang May, ha? Nako, maraming mag-donate pa sa DZRH Operation Tulong. This week may tumawag sa akin. Ayan. Pag-off nila may mag-donate ng limpak-limpak na 200,000 pesos. Ayan. God bless po sa inyo. Oras sa Sister L, eksakto. Alas 10. 10:07. Makakala ko, iba sasabihin mo eh. Bonjing-bonjing. 10:07 naman. This time check is brought to you by